Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Mary Grace Artizuela ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang bahagi ng core values ng PNP ang makakalikasan, nagsagawa ng clean-up drive activity ang mga miyembro ng PNP Bayambang sa Barangay Zone 7, Bayambang, Pangasinan. Ibabalita yan ni Patrolman Dennis Carinal. Nakiisa ang mga tauhan ng Bayambang Police Station sa sinagawang cleanup drive activity sa Barangay Zone 7 Bayambang Pangasinan bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa komunidad. Kasama sa aktibidad ng Lingkod Bayan Advocacy Support Group na binuo ng mga opisyal ng barangay, kabataan mula sa KKDAT, mga force multipliers ng BPADS at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Sama-sama naglinis ang mga kalahok sa paligid ng barangay upang makatulong sa pagpapangalaga ng kalikasan at kalusugan ng mamamayan. Layunin ng cleanup drive activity na mahikayat ang komunidad na makiisa sa mga gawaing pangkalikasan at mapanatili ang isang malinis, ligtas at maayos na kapaligiran. Ang aktibidad na ito ay sumusuporta sa advokasya ng Philippine National Police na pulis makakalikasan na nagpapakita ng malasakit sa kalikasan at sa kapakanan ng komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Umabot sa 270 na evacuees ang nabigyan ng tulong ng mga tauhan ng Police Regional Office Negros Island Region matapos ang isang matagumpay na gift-giving activity at community outreach program sa Moises Padilla Evacuation Center sa Negros Occidental. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Hatid ng tulong at pag-asa. Naghatid ng tulong at pag-asa ang Police Regional Office Negros Island Region sa 217 evacuees sa Barangay Poblacion Moises Padilla Evacuation Center, Negros Occidental, sa pamamagitan ng isang outreach at gift-giving activity.
Pinuri ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang inisyatibo ng CRO-NIR na ani ay patunay na ang PNP ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi katuwang din ng mamamayan sa oras ng pangangailangan. Sa aktibidad, namahagi ang PRO-NIR ng bigas, merienda, tsinelas at mga loraan para sa mga batang na nagbigay ng ginhawa at kasiyahan sa mga evacuees. Ang outreach ay bahagi ng PNP Focus Agenda sa People-Centered Policing at sumasailalim sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Malasakit at dedikasyon ang ipinakita ng mga tauhan ng Sagada Municipal Police Station. Ito ay matapos tulungan ng isang senior citizen na may sakit na madala ito sa pagamutan sa Mountain Province. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Jessie Sabado. Rumesponde ang mga tauhan ng Sagada Municipal Police Station sa isang tawag para sa tulong hinggil sa isang may sakit na senior citizen sa Demang Sagada Mountain Province kamakailan. Matapos matanggap ang ulat, kaagad na nagtungo ang mga rumespondeng tauhan sa lugar upang masuri ang kalagayan ng pasyente. Natagpuan ang senior citizen na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kaya agad siyang dinala ng mga tauhan sa St. Theodore Hospital para sa nararapat na gamutan. Ipinapakita ng maagap na pagtugon na ito ang matibay na pangako ng Sagada MPS na maglingkod at magprotekta sa komunidad, lalo na sa mga senior citizen at iba pang vulnerableng sektor. Patuloy na isinasabuhay ng Sagada MPS ang malasakit at dedikasyon hindi lamang bilang tagapagpatupad ng batas kundi bilang mga lingkod na tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng mamamayan. Mula dito sa Baguio City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Jessie Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Agad rumesponde at tumulong ang mga tauhan ng San Quintin Municipal Police Station sa isang vehicular accident sa Barangay Tangadan. Sa naturang aksidente ay nagsagawa ng rescue at assistance operation ang PNP, katuwang ang Bureau of Fire Protection at Rural Health Unit. Patrolwoman Maria Sara Bernales sa report. Mabilis na rumesponde ang mga tauhan ng San Quintin Municipal Police Station sa insidente ng banggaan ng mga sasakyan na naganap sa Tangadan Cemetery noong umaga ng ika-17 ng Enero. Sa pangunguna ni Police Staff Sergeant Joel D. Buenafe, agad na kumilos ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat ang Duty Municipal Tactical Operations Center mula sa isang concerned citizen hingil sa aksidenteng kinasangkutan ng isang wheeler truck, puting Hyundai Starex at Suzuki Rider 150 na motorsiklo. Bilang mga first responders, nagsagawa ang San Quintin MPS ng Rescue at Assistance Operation, katuwang ang BFP, Rural Health Unit ng San Quintin at nagbigay ng agarang tulong upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga sangkot. Ang insidente ay paalala sa kahalagahan ng pag-iingat sa lansangan at ng mabilis, mahabagin at nagkakaisang pagtugon ng mga ahensya. Ang San Quintin Municipal Police Station ay nananalangin para sa mabilis na paggaling ng mga naapektuhan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Gamit ang GPS tracking devices, arestado ang 2 Indian national sa hot pursuit operation ng Las Piñas City PNP. Patrolwoman Mary Tony Veva magbabalita. Inaresto ng pulisya ng Las Piñas City sa ilalim ng pamumuno ng Chief of Police, Police Colonel Sandro J. de la Cruz Tafalla, ang 2 dayuhang sospek noong Biyernes ng hapon matapos mabilis na maresolba ang isang insidente ng pagnanakaw sa pamamagitan ng Hot Pursuit Operation gamit ang Global Positioning System o GPS.
Kinilala ang mga suspect na sina Sukhwinder, 27 taong gulang at Jasdeep, 33 taong gulang, kapwa Indian nationals at residente ng Taytay, Rizal. Naganap ang insidente pasado alas 12 ng tanghali noong Enero 16, taong kasalukuyan, nang lapitan ng dalawang armadong lalaki ang biktima, isang 34 anyos na Indian national, habang ito ay nagpaparada ng kanyang motorsiklo sa harap ng kanilang tirahan. Sa pilitang kinuha ng mga sospek ang iPhone 16 Pro ng biktima na nagkakahalagang 73,000 pesos, pati na rin ang kaniyang 10,000 cash. Sa isang mabilis at makabagong tugon, nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng Substation 1 sa biktima upang i-activate ang GPS feature ng ninakaw na cellphone. Dahil sa real-time tracking, agad na natunto ng mga operatiba ang kinaroroonan ng mga sospek kung saan sila ay positibong itinuro ng biktima at kaagad na inaresto. Matagumpay na nabawi ng mga otoridad ang ninakaw na iPhone 16 Pro at ang 10,000 cash. Nasamsam din ang motorsiklo, helmet at pulang jacket na ginamit ng mga sospek sa pagsasagawa ng krimen. Pinuri naman ni Police Brigadier General Randy Igay Arceo, District Director ng Southern Police District, ang mabilis na aksyon ng Las Piñas City Police Station at ang epektibong paggamit ng teknolohiya sa operasyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Isang 40 anyos na lalaki na may tangkang saktan ng kanyang sarili gamit ang isang patalim na iligtas ng pulis. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Nailigtas ng Philippine National Police ang isang 48 anyos na lalaki na nagtangkang sakta ng sarili habang may hawak na patalim sa loob ng isang elementary school sa Barangay Parada, Valenzuela City noong ika-13 ng Enero. Mabilis na rumesponde ang mga pulis ng Valenzuela City Police Station Substation 1 at Special Reaction Unit sa pangunguna ni Police Colonel Joseph G. Talento. Sa pamamagitan ng mahinahon at makataong negosasyon, voluntaryong isinuko ng sarili ang patalim at ligtas na nasagip. Agad siyang dinala sa City Social Welfare and Development Office para sa counseling. Ayon sa BNP, ang insidente ay patunay ng kanilang makataong serbisyo at malasakit sa pangangalaga ng buhay, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Matapos ang buy-bus operation, agad pinosasa ng isang 55 anyos na lalaki at nakumpiska ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na drogas sa Iloilo. Tinutukan niya ni Patrolwoman Linet Sablon. Mahigit 1.4 milyong halaga ng hinalang shabu ang nasamsam ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa ikinasang buy-bus operation sa Zone 4, Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Nito lamang 16 ng Enero, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Alas Mechot, 55 taong gulang, dating jeepney driver, may 4 na anak at residente ng nasabing barangay. Sa isinagawang bypass operation, nakabili ang mga operatiba ng isang sachet ng hinalang shabu gamit ang 12,500 pesos na mark money. Bukod dito, na-recover pa ang 10 sachet ng suspected shabu, 4 na jumbo size at 6 na maliliit na nakalagay sa isang eyeglass case. Ang kabuang bigat ng nasamsam na ilegal na droga ay nasa humigit kumulang 215 gramo na may tinalayang standard drug price ng 1,462,000 pesos. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe ng RPDEU 6. Sa kasalukuyan, nasa kusdiya na ng Iloilo City Police Station 6 ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Oppressive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinagtitibay ng Philippine National Police ang kanilang walumpay na kampanya laban sa ilegal na droga bilang patunay ng kanilang matatag na paninindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, at kaligtasan ng mamamayan. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN correspondent, Patrolwoman Linet Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon.
Sa puspusang operasyon ng Philippine National Police kontra iligal na droga, mahigit 9 million pesos na halaga ng marijuana ang sinira at sinunog ng mga otoridad sa La Trinidad, Benguet. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Fe Marie Octaviano. Ng Police Regional Office Cordillera at Pidea Car ang pagsira at pagsunog ng mahigit 9 milyong pisong halaga ng nakumpiskang marijuana sa Camp Major Bado, Dangwa, La Trinidad, Benguet nitong Enero 16. Aabot sa 82,488.88 grams ng tuyong marijuana stocks na may dahon at fruiting tops ang sabay-sabay na sinunog sa pangunguna ni Police Colonel Ledon Monte, Procar Deputy Regional Director for Operations at Pidea Car Director Martin Francia kasama ang kinatawan ng DOJ, EMB, PAW, media at barangay officials. Ang nasabing iligal na droga ay nakumpiska noong Oktubre 6 na karaang taon sa isang checkpoint operation ng Kibungan Municipal Police Station sa Benguet. Isinagawa ang destruction upang masiguro ang tamang chain of custody, maiwasan ang recycling ng droga at alinsunod sa RA 9165. Pinagtibay ng aktibidad ang mahigit at nagkakaisang kampanya laban sa iligal na droga, isang malinaw na pagsasabuhay ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matataas na kalibre ng baril ang na-recover sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Patrolwoman Maria Sara Bernales sa balita. Hatid ng malaking dagok sa kriminalidad ang Philippine National Police matapos matagumpay na ma-recover ang ilang matataas na kalibre ng baril sa isang entrapment operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong ika-16 ng Enero. Isinagawa ng pinagsanib na unit ng PNP ang operasyon laban sa isang lalaking nasa edad 40 anyos na sangkot umano'y sa iligal na bentahan ng baril. Paglabag sa RA 10591 ang kanyang kakaharaping kaso. Tumakas ang suspect matapos makalata sa presensya ng pulis, ngunit naiwan ang kanyang sasakyan na naglalaman ng mga high-powered firearms, bala ng magazine at budel money. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., mahalagang tagumpay ang operasyon dahil naalis sa sirkulasyon ang mga baril na maaaring gamitin sa krimen. Patuloy pa rin ang investigasyon at operasyon ng PNP upang matuntun at maaresto ang mga sangkot sa ilegal na kalakalan ng armas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tunay na malasakit at serbisyong may puso ang ipinakita ng Rizal Police Provincial Office matapos bigyan ng scholarship ang 197 na estudyante. Bukod dito ay nagbigay din ng school supplies sa mga mag-aaral. Ito ay sa ilalim ng Project Filio ng Kapulisan. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Fe Marie Octaviano. Ng pag-asa at suporta ang Rizal Police Provincial Office sa 197 estudyante matapos silang pagkalooban ng scholarship, school supplies at allowance sa ilalim ng Project Filio o Brotherly Love na ginanap sa Camp Major General Licerio Jeronimo noong Enero 14 ngayong taon. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., higit pa sa material na tulong ang layunin ng programa, kundi ang ipadama ang tunay na malasakit ng pulisya sa komunidad at sa kinabukasan ng kabataan. Hinihikayat din niya ang mga mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap sa kabila ng hamon sa buhay. Ang inisyatibong ito ay patunay ng dedikasyon ng PNP sa pagbibigay serbisyo at hindi lamang sa usaping pangsiguridad, kundi pati na rin sa pag-unlad ng komunidad. Ito'y alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Dalawang individual arestado sa Dagupan City, Pangasinan dahil sa pagbebenta ng smuggled na sigarilyo online. Yan ang balitang aking tinutukan. Dalawang individual ang naaresto sa Dagupan City, Pangasinan sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team ng RACO 1, kaugnay sa illegal na pagbebenta ng smuggled cigarettes. Sa isinagawang cyber patrolling na mataan ng mga otoridad ang isang Facebook account na nag-aalok ng hindi otorisadong sigarilyo. Sa mismong operasyon, agad na inaresto ang dalawang suspect matapos makumpirma ang kanilang iligal na gawain. Nakumpiska mula sa kanila ang mahigit 200 reams ng smuggled na sigarilyo. Agad dinala sa Pangasinan PCRT ang mga suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Ito ay might be yung effect nito sa health natin ay lalo yung mga nagsisigarilyo baka mas grabe kasi hindi to siya regulated, hindi dumaan sa proper examinations. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos ay nais ko pong batiin ng aming buting Acting Director ng ACG, Police Brigadier General Wilson C. Asweta. At ganun din po sa aming Command Group, Police Colonel Richmond Tadina, ang aming Acting Deputy Director for Administration, Police Colonel Romeo Desiderio, Acting Deputy Director for Operations. At Police Colonel Reynaldo de la Cruz, ang aming Chief of Staff. At sa aming Chief OMD, Police Colonel Army Agbuya, at sa aming Chief PCRS, Police Major Leslie Halirina. At nais ko rin pong i-shout out ang mga kasamahan ko sa OMD, lalong-lalo na po kay Patrolwoman Claricel Balenya na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.